Bagong kaso na naman ito. Pang-ilan na bang kaso ito ni Harry Roque at saka ni Maharlika? Alam nyo, opisyal na pong kinasuhan ng NBI sa Department of Justice. Punta na yan sa prosecutors ng kasong inciting to sedition at paglabag sa cyber libel. Ang basihan po dito ng NBI ay yung fake video, fake picture, yung fake pulburon video na sinasabing kamukha ni Pangulong Marcos at kanilang tinuturing na si Pangulong Marcos yun. Fake pala yun. Nakakuha na po ng sapat na ebidensya ang NBI kaya kanilang itunuloy na ang kaso. Inciting to sedition. Kasi paninira yan sa Pangulo ng Bansa. Yan pong paninira sa Pangulo ng Bansa ay isa yan sa mga nagiging dahilan kung magkakaroon po ng gulo o pagkakagulo ng mga tao. At yan ay kagagawan daw nitong pagpapalabas ng fake video, fake picture ng kamukha ng Pangulong Marcos. At yan po ay pinapanagot ay si Attorney Harry Roque, abogado pa naman, at saka si Maharlika. Kasi itong dalawang ito ang naglabas daw po sa social media. Kung yung magunita yung si Kunana na tumistigo sa Kongreso, ang nagsabing si Harry Roque pagkatapos ng kailang political rally sa Hong Kong, nagpa-dinner at yan ang isa sa topic kung paano ilabas ang pulburon fake video. Okay? At talaga naman fake. Dahil sabi ng NBI, kanilang nasuring mabuti, hindi talaga si Pangulong Marcos. Ginaya lang nila na kamukha ng Pangulo. So fake talaga. Yan daw po ay inciting to sedition. Pag-create ng kaguluhan, kalituhan sa ating gobyerno. At yung cyber libelo. So, kaya nga natatanong ko, pang ilan ang kaso ito? Si Maharlika, kinasuhan niya ni Katunying. May warrant of arrest na yan, kung di ako nakakamali. Matagal nang kinasuhan yan, kaya nga hindi makauwi ng Pilipinas yan. Kasi hindi yan Pilipino, dahil American citizen, may mga kaso na siya rito. Sa oras na dumating dito, huhulihin niya sa airport pa lang. Sa Amerika, may mga kaso na rin, dahil may mga Pilipino nagpunta ng Amerika, kinasuhan din niya si Maharlika. Ang hindi ko nga maintindihan, bakit kayo naniniwala dyan, puro fake news yan. Kaya nga puro kasong libelo ang kanyang kinakaharap. Dahil balita ko binabaliwala, okay lang, ibaliwala mo. Ang batas ay batas. Kaya sa oras na umuwi ka rito o hindi ka man umuwi, tuloy ang kaso rito. Yung kaso mo sa Amerika, tuloy pa rin. Ito, matindi ito. Hindi lang libel ito. Inciting to sedition. Si Harry Roque naman, kinasuhan na yan ni Trillanes ng libel. Meron na rin nakapending sa DOJ yan na qualified human trafficking tungkol naman sa POGO operation na ipinail ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Non-bailable offense. Kaya nga ayaw umuwi ni Roque dito sa Pilipinas. Maliban doon sa kanyang contempt na kinakaharap sa Quadcom, sa Kongreso. Tapos ito na naman, inciting to sedition. Although bailable ito. Di ba? Lahat sila, halos yun na yung mga kaso. Di ba? Si Banat Bay, na unang kinasuhan ni General Torre, inciting to sedition. At yung iba pa. Ito, lahat sila may kaso na. Sunod-sunod na po. Kasi ito yung rule of law. Yan ang pagpapairal ng batas. At yan ang tamang proseso para mabigyan ng pagkakataon sila na may pagtanggol ang kailang sarili. Hindi sa social media. Kasi ang social media, traditional media, hindi ang korte. So, sa proseso, NBI, DOJ, pag dinala sa husgado, ayun na po yun. Although may mga iba't ibang kaso na silang kinakaharap sa Quezon City prosecutors, sa Central Luzon yata yung ipinal ni Katunying laban kay Maharlika, at ito, ayan, nandiyan pa lang sa DOJ. Inciting to sedition. Ano ba inciting to sedition? Pag-create ng kaguluhan o ng gugulo sa ating gobyerno. Dahil nga, fake video, fake pulburon picture yung kanilang inilabas. Na kanilang inilabas doon sa Vancouver, Canada. Live pa yan sa mga social media nitong grupong ito na pinapalabas totoo-totoo. Hindi naman pala. Kasi nasubukan na, inaral na ng NBI ang mga kung paano ginawa. Ayun, natutunayan, pinake yan. Fake video, fake picture. Kaya yun po yung basihan kung bakit sila kinasuhan. Ayan ho, sunod-sunod na. Walang mahal na araw. Kahit na Holy Week. Yung mga balita hindi nawawala. Pasensya na po kayo kung sabi nga nyo, bakit parang walang holiday? Sabi ko naman sa inyo, ang balita walang holiday. Sunod-sunod po ang mga development. Kasi ang batas, hindi ho yan namimili ng oras. Ang batas hindi namimili ng araw.
Basta yung batas ay nandyan at nilabag ng kahit sino, meron kayong pananagutan. Kaya po ang NBI, ayan na nga po, gumalaw na. Sunod-sunod na po ang mga kaso. Okay, di ba kung yung mga gunita, binalita ko rin sa isang channel natin, yun naman si Atty. Lambino at saka si Cardema ay kinasuhan dahil naman sa fake na temporary restraining order na nilabas daw ng Supreme Court, hindi naman totoo. Sa kanila nang gagaling talaga eh. Fake news talaga sila eh. Di ba sa Kongreso, kaya nga nag-imbestiga yung mga vlogger fake news, identify sa mga Duterte, or sinasabi nilang maka pro-China. Sila ho yan. Sila yan. Wala pong pabor sa gobyernong ito, nagmamalasakit, naninindigan sa gobyernong ito ang nakakasuhan ng ganyan. Kasi alam nila ang proseso at alam nila hindi yung libelous. Yung mga anti-Marcos, pro-Duterte, anti-Marcos, mga vlogger nila, mga abogado nila, at kung sino-sino supporters nila, sila po yung nakakasuhan. At sabi nga ng NBI, hindi sila titigil ng pagpapile ng kaso hanggat meron sila nilalabag na batas. Ganon din ng PNP, under General Marbil at General Torre, magpapile sila ng mga kaso kahit nakapagpile na sila dati sa lahat ng lalabag sa batas. Walang pinipili. No one is above the law. Ayan po yan. Hindi ito harassment, hindi ito pananakot, pagpapatupad o implementation ng batas. Okay? So mga abogado pa yan. So ang tanong, si Harry Roque kaya iuuwi? Baka lalong hindi umuwi yan. Baka sabihin, nahaharas na naman siya. Yung pong pagpapile ng kaso, hindi harassment. Yan ay base sa pag-aaral, may ebidensya, kaya dapat nilang patunayan yung ebidensyang yun ay hindi totoo. Para ho magkaroon sila ng kalayaan. Yun nga yung due process. Yan ang pong pagpapile ng kaso. Mas mahirap kung hindi kinakasuhan. Nakatulad nung nakaraang gobyerno. Walang kaso-kaso sa mga suspect sa illegal drug. Puro tukang, puro pag-uusga. Patay dito, patay doon. Tukang dito, tukang doon. Double barrel campaign. Walang due process kasi yun ang kanilang paniniwala. O labag sa batas yun. O ngayon, pinapanagot na si Duterte. Crime against humanity before ICC. Ang bigat nun. Non-bailable offense yan. At yung mga co-accused niya ay coming soon, coming na. May mga warrant of arrest na lalabas. Laban kay Bato at doon sa mga ibang general na maaaring sangkot dyan sa paglabag sa karapatang pantao. So anong gusto nyo? Yung rule of law? Pinapairan lang Marcos administration from day 1 until now hanggang 2028? O yung ginawa nila na walang batas? Sila ang batas. Tinutukang-tukang na lang nila ang kalaban. Di ba? Mahirap yun. Kaya itong ginagawa ngayon ng gobyerno, ng PNP, ng NBI, lahat ng law enforcement agency na pinatutupad ng batas, yan ang tamang proseso. Yan ang tamang gobyerno. Yan ang makataong gobyerno. Yan ang makataong pagtrato kasi binibigyan ng pagkakataon pa ang mga suspect o akusado. Hindi hinuhusgahan. Ayan. Please like and share ng ating mga video. Wala pong bakasyon ng mga balita. Basta hanggat meron na dapat kong iparating sa inyo at palaala, gagawin po ng aking mga channel. Ito, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Please like and share. Subscribe.